Kabanata 771. Ito ay, hindi ko talaga inasahan na mabangga ulit kita. Sagot ni Gerald sabay tango. Ang babaeng pinag-uusapan, ay walang iba kundi si Alice. Nauna niyang naisip na hindi na niya siya makikita muli pagkatapos ng insidente sa mansyon ng pamilya Fenderson. To think na, mababangga niya ulit ito kaagad. Naalala pa ni Gerald ang sinabi sa kanya ni Alice ng gabing iyon, at siya ay matapat na masama pa rin ang pakiramdam tungkol dito. Kung hindi pa niya siya nakilala, maaari na siyang mabuhay ng mas mahusay ngayon. Tulad ng kung ang kanyang pagdurusa ay hindi pa sapat, tiyak na siya ay pinalo ng mas mineral na kilabot ng lalaking iyon kung siya ay humakbang mamaya, nang makita ang estado na kanyang kinalalagyan ay talagang nalungkot si Gerald. Kung sabagay, hindi na siya humawak sa anumang sama ng loob sa kanya. Ayos ka lang? Tanong ni Gerald. Ako, ayos lang ako. Talo lang ako ngayon, Gerald. Gusto mo rin ba akong bugbugin? Pagkatapos ng lahat, ako ay ilang mga walang kabuluhang babae lamang na mahilig sa pera at handang gumawa ng anumang bagay para dito. Lampas sa kahihiyan ako, iwanan mo lang ako, sagot ni Alice sa pagitan ng paghikbi habang nagsisimulang gumapang. Bakit ka dapat ganito, Alice? Sabi ni Gerald habang umiling na nagbitiw. Simple lang hindi niya matiis ang pagtingin sa kanya ng ganito. Baliwalain mo lang ako, Gerald. Hindi ko karapat-dapat ang pag-aalala mo pagkatapos kong fretuhin ka ng ganyan noon. Sagot ni Alice habang nakaupo sa lupa at umiiyak. Alam na alam ni Gerald na walang simpleng paraan na makakatulog siya ng maayos ngayong gabi kung inabandona siya nito sa kasalukuyang estado. Kukunin kita ng isang silid para sa gabi. Medyo huli na at tiyak na mukhang kailangan mo ng pahinga. Halika ngayon, sabi ni Gerald habang sinusuportahan niya si Alice pataas at sinimulang akayin siya sa pinakamalapit na hotel. Bago pumasok sa hotel, lumingon siya sa paligid at sumenyas sa kanyang mga nasasakupan. Pag-unawa ng malinaw sa kanyang de-verbal na order, agad nilang inayos ang barko mula kanina upang maghintay para sa kanyang pagbabalik. Matapos mag-book ng isang silid at tiyakin na nakakarating siya doon ng ligtas, aalis na sana si Gerald nang biglang yakapin siya ni Alice ng mahigpit. Magpahinga ka lang ng maayos, kailangan ko talagang pumunta ngayon, sabi ni Gerald. Mangyaring huwag pumunta, Gerald. Nakikiusap ako sa iyo. Ako, marami akong mga bagay na nais kong sabihin sa iyo. Nagkamali ako noon. Kahit na matapos ang lahat ng oras na ito, ang laging pinakahusay sa akin ay ikaw pa rin. Ako, alam kong hindi ako karapat-dapat sa iyo, ngunit maaari bang mangyaring maawa ka at samahan mo ako? Sandali lang, sagot ni Alice, tumatanggi. Nabitawan ang yakap niya. Napabuntong hininga lang si Gerald sa kanyang isipan habang tumango ito bilang pagsang-ayon. Gayunpaman, tinitiyak niyang mapanatili ang kahit kaunting distansya mula kay Alice. Habang totoo na si Alice ay nagkaroon ng kaakit-akit ng isang diyosa na maaaring maghangad sa kanya ng sinumang tao, ang kanyang malungkot na kalagayan ay higit sa lahat sa kanyang mga hangarin. Sa lupa, dahil may pulang alak sa silid, kumuha si Alice ng isang bote at nagbuhos ng 2 basong alak para sa amin ni Gerald. Sumama ka sa akin, Gerald. Kapag tapos na tayo, hindi na kita pagsamahin sa hinaharap. Alam ko na ngayon kung gaano ako kahangalan sa nakaraan, ngunit iyan ay dahil hindi ko alam ang tungkol sa iyong totoong pagkatao. Anuman, mangyaring magpakasawa sa akin ng kaunting sandali at uminom ka lamang sa akin. Hindi ka dapat matakot, tutuperin ko ang aking salita na hindi kita kukulitin pagkatapos nito, sabi ni Alice. Ganito ka nasaktan. Ipinapahiwatig ko na naabot mo lang ang high ng maaga, sagot ni Gerald habang umiling. Mas masakit ang puso ko. At alam mo kung ano ang sinasabi nila. Ang alak ay ang lunas para sa isang pusong nasira. Panipi, mabuti, ngunit hindi ako masyadong umiinom. Aalis ako, pagkatapos ng isang inumin dahil hinihintay pa ako ng aking mga sakop, sabi ni Gerald habang kinukuha ang isang baso ng alak sa kanyang kamay. Sinimulang pag-usapan ni Alice ang tungkol sa kanyang buhay. Ang
Pangunahing dahilan kung bakit siya kasalukuyang nasa isang nakakaawa na estado ay dahil siya ay nakatira ng mag-isa at malayo sa bahay. Bilang dating kaklase ni Alice, alam ni Gerald na tiyak na masama ang pakiramdam niya rito kung hindi siya gumugol ng kahit kaunting oras sa pagpapayo sa kanya. Ano pa, siya rin ang matalik na kaibigan ni Noemi. Sa oras na natapos na silang dalawa, nakainom na si Gerald ng 3 magkakasunod na baso ng alak. Pagkakita kung paano nakakakuha na si Alice, agad na pinigilan siya ni Gerald sa pagkuha ng mas maraming alak. Tama na, ititigil na natin ang pag-inom ngayon. Ito ay tungkol sa oras na makapagpahinga ka, Alice. Magiging maayos ang lahat sa susunod na araw. Ngayon kung pinatawad mo ako, may gagawin ako at oras na ng pag-alis ko, sabi ni Gerald nang tumayo na siya. Gayunpaman, ang mga binti ni Gerald ay sumuko na kahit na ilang hakbang lang ang pasulong. Lalong nahihilo na rin siya. Hindi ba ang alak na ito medyo masyadong malakas? Napaisip si Gerald sa kanyang sarili nang maramdamang muli ang balot sa kanya ng mga braso ni Alice. Bagaman nais niyang itulak siya palayo, ang mga braso nito ay halos walang natitirang lakas sa kanila. Hindi nagtagal bago tuluyang nag-blackout si Gerald sa kama. Kabanata 772. Hawak ang kanyang tiyan habang pinupunasan ang luha niya. Inilabas ni Alice ang kanyang cellphone at nagsimulang magpadala ng isang text message. Hindi nagtagal nang marinig ang katok sa pinto ng kanyang silid. Pagkabukas nito, ang taong nakatayo sa labas ay ang parehong lalaki na binugbog kay Alice kanina. Tapos na ba, miss? At narito naisip ko na sasanduan ka na ng batang Panginoon at may iwan ka na ngayon. Sabi ng lalaking may chuckle. Narito ang pera, ngayon umalis ka sa aking paningin. Gayon din, habang sinabi ko sa iyo na magpakita ng isang mahusay na palabas. Hindi mo ba naisip na ikaw ay naging masyadong malupit? Galit na, sagot ni Alice. Hey, lahat ay dahil sa aking matinding kasanayan sa pag-arte na natapos ng pagbili nito ng batang Panginoon. Haha, nakikita kong nahimite siya. Dahil malaya ka sa natitirang gabi, bakit hindi tayo mawala? Sigaw ni Alice habang nanlilisik ang tingin sa lalaki bago isinara ang pagsara ng pinto. Totoo na kanina pa itinakda ni Alice si Gerald. Pagkatapos ng lahat, ang tanging paraan upang siya ay makakuha ng kanyang tiwala at kahabagan ay sa pamamagitan ng nasaktan sa harap niya. Bagaman ito ay isang pagsusugal, handa si Alice na subukan ang anuman sa puntong ito. Ang mga pantasya niyang makasama siya ay nawasak sa sandaling malaman niya ang tunay na pagkatao ni Gerald. Ano pa, tila aalis na siya sa Salford County. Kapag siya ay umalis, alam niya na malapit sa imposible para sa kanya upang makilala siya muli. Hindi lamang nakakasundo ni Alice ang katotohanang siya ay isang beses na lamang na mga hakbang na ang layo mula sa pagiging bahagi ng isang hindi may isip na kilalang kilala at mayamang pamilya. Ito ang kanyang huling pagtatangka na hawakan ang kanyang mga pangarap. Matapos ang pagdiriwang ng kaarawan ay natapos, hindi nag-isip si Alice na umalis sa koponan ng serbisyo bago sumugod pabalik sa Hong Kong. Nagmamadali siya dahil narinig niya ang ilang mga bagay sa kaganapan ng Fenderson Mansion. Ayon sa mga alingaw-ngaw, dinala ni Gerald ang ilan sa kanyang mga tao doon, habang hindi niya tiyak na alam kung saan nanatili ang kanyang pamilya sa North Bay. Alam ni Alice kung nasaan ang kapatid na babae ni Gerald. Kahit na sa una ay medyo hindi siya nag-aalangan tungkol sa mga alingaw-ngaw, ang kanyang pagsusugal ay nagbunga sa huli dahil talagang dumating si Gerald. Sa pamamagitan ng noon, nakaplano na siya para sa palabas sa pagitan nila at ng lalaking iyon mula nang mas maaga na mangyari. Ang kanyang plano ay gumana ng walang kamali-mali dahil alam niyang gusto ni Gerald ang likuran ng kanyang kamay. Ang kanyang pinakadakilang pagbagsak ay ang katotohanan na siya ay isang taong malambing sa puso, lalo na sa mga kababaihan. Ito ang dahilan kung bakit matagumpay na naloko siya ni Alice, at lahat nang humantong sa kasalukuyang sitwasyon. Hindi mo talaga ako masisisi sa paggawa nito, Gerald. Gusto lang kita maging akin, sabi ni Alice habang dahan-daang nagsimulang maghubad. Kinaumagahan sa pangunahing daungan ng North Bay sa Hong
Kung makikita ang isang malaking liner ng karagatan na naghihintay na umalis, ang barko ay eksklusibong nakalaan para sa mga nasa pangkat ng pagsisiyasat. Sunod-sunod, ang maraming mga miyembro ng pangkat ng pagsisiyasat ay nagsimulang sumakay sa barko. Makikita kita sa loob ng 3 araw, Molly. Mamimiss kita. Hindi yan kasinungalingan, hindi ba? Siyempre hindi yun. Habang nagpatuloy si Molly na bukas na nanliligaw sa kanyang kasintahan, ganoon din ang ginawa ni Wanda sa kanya. Parehong, ang kanilang mga kasintahan ay dumating upang makita ang mga ito off. Si Mila mismo, gayunpaman, ay tila naghihintay ng sabik na nag-iisa. Doon, handa na ang kanyang cellphone sa kanyang kamay at sinubukan na niyang tawagan siya hanggang 20 beses ng umagang iyon. Gayunpaman, ang sagot na nakuha niya ay palaging pareho. Paumanhin, ang telepono na iyong na-dial, kasalukuyang naka-off. Subukang muli mamaya. Bakit hindi pa dumating si G. Crawford, Mila? Tanong ni Molly, habang naglalakad, nakakulong ang braso sa nobyo. Manalo ka, totoo bang naiisip mo na ang pagiging kasosyo ng isang mayamang tao ay magiging ganoon kadali? Marahil ay hindi niya ito. Alintana. Aba, hindi ito magiging kahabaan upang isipin na kasalukuyang natutulog siya sa mga bisig ng ibang kagandahan. Panipi, sabi ng isang batang babae na malamig na ngumiti habang papalapit sa grupo, tulad ng may nalalaman ka tungkol doon, Hali. Tandaan, nandito ka lang dahil nagamit mo ang iyong mga koneksyon. Sa huli, ikaw ay malalim lamang at hindi ka magiging higit pa kaysa doon. Kaya, manahimik ka na. Sagot ni Wanda na may half. Narinig iyon, agad na namula ang mukha ni Hali sa sobrang galit. Hoy, tumingin ka doon. Ang isang mamahaling kotse ay darating. Sa ganitong paraan, sinabi ng isang lalaki na tinuro ito bilang ilang iba pang mga kalalakihan na nakatayo malapit sa tabi na lumingon. Kabanata 773. Isang marangyang kotse, sabi ni Mila habang mabilis siyang lumingon upang tumingin din. Nararamdaman ni Mila na bumilis ang pintig ng puso niya habang pinapanood ang sports car na mabilis na papasok sa daungan. Si Gerald ba sa wakas ay dumating? Nang mapahinto ang kotse, nadatnan ni Mila na unti-unting naglalakad. Lumabas ang isang kabataang lalaki na may dalang isang palumpon ng mga sariwang bulaklak. Nakikita kung gaano siya karomantiko. Halos lahat ng naroon, lalo na ang mga batang babae, ay nagsimulang magselos. Sorry na late ako, Hali. Sabi ng binata habang tinatanggal ang baso habang nakangiti. Hindi ka naman huli, mahal. Natutuwa akong malaman na sumugod ka palang dito upang makita lang ako. Sagot ni Hali, habang lumalakad siya sa halip na tuwang-tuwa sa binata. Nang mailipat niya si Mila, gayunpaman, tiniyak niya na nakita siya ni Mila na nakangisi sa kanya bago sinabi, bakit ka lumakad ng malayo? Sa totoo lang naisip mo ba na magiging mayaman mong kasintahan? Grabe naman, akin ang isang ito. Panipi, labis na nasiyahan ang naramdaman ni Hali matapos sabihin iyon. Kung sabagay, una siyang kinatakutan na si Mila ay mapunta sa pagiging highlight ng araw dahil ang kanyang kasintahan ay napakalakas. Sa kabutihang palad, hindi siya napunta. Nangangahulugan ito na ang kanyang iba pang palagay ay tama. Pagkatapos ng lahat, bakit ang isang mayamang tagapagmana tulad ni G. Crawford ay nais na makasama ang isang batang babae tulad ni Mila? Sa huli, hindi ka man lang niya inabala. Totoo bang naisip mo na darating siya sa lahat upang lamang makilala ka? Mangarap pa, habang may kamalayan si Hali na talo na siya sa kanya pagdating sa trabaho, masaya siyang malaman na maaari pa rin siyang manalo laban kay Mila pagdating sa kanyang buhay pag-ibig. Mayamang kasintahan, tanong ng binata habang nakahawak ito sa mga kamay ni Hali. Sa katunayan, ang isang tao dito ay may isang sobrang yaman na kasintahan. Kahit na inangkin niya na tatanggalin niya ang kanyang abalang schedule upang makarating lamang at makilala siya, sa huli. Ang lahat ay isang pangkat lamang ng baloney. Nasaan na siya? Ngayon, pasigaw na sigaw ni Hali. Narinig ang kanyang mga salita, nag-alala si Mila na parang gusto niyang umiyak doon at pagkatapos, sa lahat ng katapatan, ang kanyang pagkabalisa sa pagpapaputok ay
hindi gaanong kinalaman sa sinabi ni Hallie. Sa halip, ito ay nagmula sa katotohanang hindi sinagot ni Gerald ang anuman sa kanyang mga tawag kaninang umaga. Nakalimutan pa niya ang tungkol sa pangako sa kanya kagabi. Talaga bang hindi na niya ako mahal? Naisip ni Mila sa kanyang sarili, ang kanyang isip na lumalangoy sa maraming iba pang mga nakalulungkot na saloobin. O sige, ibigay mo na ang mga phone mo. Kinakailangan ng lahat ng tauhan na i-verify ang iyong pagkakakilanlan bago payagan kang sumakay sa barko. Malakas na sinabi ng isang tauhan ng pangkat ng pagsisiyasat sa sandaling iyon. Sa pamamagitan nito, dahan-daang nagsimulang sumakay sa barko. Si Mila at ang iba pa. Kahit na nakasakay na ang lahat, si Mila ay matapat na umaasa pa rin na may mangyaring himala. Si Gerald ay talagang lilito sa huling sandali. Pagkatapos ng lahat, ipinangako niya sa akin na darating siya, at hindi siya kailanman nagsisinungaling sa akin. Gayunpaman, habang pinagmamasdan niya ang pantalan na dahan-dahang kumupas sa di kalayuan, hindi mapigilan ni Mila na mapaluha. Habang nagpapatuloy ang paglalayag ng barko, ang pag-screen ng mga gulong ng kotse ay maririnig sa ngayon ay halos walang wang na daungan. Ang ilang mga tao na nanatili sa daungan ay natagpuan ang kanilang sarili na nakatingin sa isang bata, mayamang mana at isang matandang lalaki habang papalabas sa isang napakalaking mukhang kotse. Ang liner ng karagatan ay wala sa paningin. Maaari lamang isampal ni Gerald ang kamao sa bonnet ng kotse. Napagtanto na huli na siya. Habang sinubukan niyang tawagan si Mila patungo doon, nalaman niya na pinatay niya ang kanyang telepono. Kung sana kanina pa siya medyo maaga, siguradong makikipagtagpo pa rin siya sa kanya. Ang pangunahing isyo ay hindi tungkol sa pagkabigo na makilala siya, gayunpaman. Nabigo ito upang tuparin ang kanyang pangako. Naalala niya ang makita si Alice na nakahiga sa ibabaw niya sa sandaling imulat niya ang kanyang mga mata. Iyon lamang ang kailangan niyang makita upang mapagtanto na siya ay naloko sa kanyang kasalukuyang sitwasyon noong nakaraang gabi. Matapos bigyan si Alice ng isang matitinding pagsaway, agad siyang sumugod sa hotel. Finn at ang kanyang mga tauhan ay naghihintay para sa kanya sa buong gabi sa daungan, at alam na ito ay nagsilbi lamang upang idagdag sa pagkakasala ni Gerald. Kung hindi lang siya naawa kay Alice, wala sa mga ito ang nangyari. Tuldok sa kanyang isipan. Nailarawan ni Gerald kung gaano kasabik at pagkabigo ang naramdaman ni Mila sa buong paghihintay niya sa kanya. Habang iniisip niya ito, mas tumaba ang kanyang kalungkutan. Kabanata 774. Natagpuan ni Gerald ang sarili na nakaupo na naka-cross-legged sa pantalan sa kanyang sama ng loob. Wala nang ibang magawa, ang nagawa lang niya ay maghintay para sa pagbabalik ni Mila at ipaliwanag sa kanya kung ano ang nangyari. Kagabi bago siya bumalik sa wakas, mabilis na lumipas ang natitirang araw at bago pa ito malaman ni Mila, gabi na. Sa sobrang kapayapaan ng dagat sa paglalayag ng sea liner, kahit na ang mahina ng simoy ng dagat ay naririnig. Tama na ang pagtutuon dito, sa tingin mo, Mila. Dahil lahat tayo ay malamang pagod na sa ngayon, magpakagat tayo. Sinabi ni Molly habang naghahanda na siyang kumuha ng pagkain para sa kanya. O sige, sagot ni Mila na may bahagyang tango. Ngayon ay mas katulad nito. Gayunpaman, bakit kailangang alisin ng pangkat ng pagsisiyasat ang aming mga telepono? Ang boring. Talaga, sinabi ni Molly na hindi sanay na wala ang kanyang telepono sa paligid niya. Pero syempre, ang pribadong impormasyon tungkol sa pagsisiyasat ay madaling malik kung mayroon kami ng aming mga telepono. Habang ang pagiging mahigpit ay hindi kinakailangang isang masamang bagay, hindi ko akalain na aalisin nila ang aking relo. Manalo, sagot ni Wanda. Anuman, habang sinabi sa amin na darating kaming lahat dito upang siyasatin ang kalidad ng dagat, nagdududa talaga ako na iyon ang kaso, o kahit papaano nararamdaman kong hindi iyon ang ating tanging misyon. Pagkatapos ng lahat, nakita ko ang ilang mabangis na mga taong sumakay sa amin sa barko kanina na mukhang napakahusay nilang maging sundalo. Bakit kailangan ng mga ganoong tao sa isang misyon sa pagsisiyasat? Sinabi ni Molly, maliwanag na sinusubukan na makaabala si Mila mula sa kanyang
Mga negatibong saloobin. Ha? Ano ang nakukuha mo? Tanong ni Wanda, bahagyang. Nagtaka, tawagin itong pang-anim na kahulugan na kasama ng pagkakaroon ng isang nakatatandang kapatid na sundalo din. Hindi talaga nila kailangang maglagay ng isang napakagandang palabas kung ang kanilang motibo ay simpleng imbestigahan ang kalidad ng karagatan. Ano pa, habang tumutulong ako upang ilipat ang ilang mga bagay sa silid ng komperensya ng mas maaga, hulaan kong ano ang nakita ko? Sagot ni Molly nang biglang binaba ang boses nito. Ituloy, sabay-sabay na sinabi ni Mila at Wanda habang nakatingin sa kanya. Pagkatapos ng lahat, kahit na napag-alaman nila na ang pangkat ng pagsisiyasat ay medyo mahiwaga. Ang koponan ay tila nag-aaral ng isang bagay sa buong maghapon. Nakita ko ang isang guhit na maaaring ginamit nila sa kanilang pagpupulong, parang isang uri ng gusali. Haha, hindi ba magiging ligaw kung ang pangkat ng pagsisiyasat ay talagang nasa isang misyon na hanapin ang ilang palasyo sa ilalim ng dagat? Sabi ni Molly habang tumawa ng malakas. Sa halip na tumawa kasama, gayunpaman, si Mila at Wanda ay nakatingin lamang sa isa't isa sa pagkabigo. Ang paraang sinabi ni Molly na ginawa nito ang kanilang buong ekspedisyon na tunog at pakiramdam mas misteryoso kaysa sa dapat noon. Panipi tuldok. Hindi mo hinahatak ang aming binti, tama? Siyempre hindi ako. Walang dahilan para magsinungaling ako sa inyong dalawa. Bukod, napansin nila na nakita ko ang larawan at mahigpit nilang binalaan ako na huwag sabihin ang isang salita tungkol dito. Sa sobrang takot ko agad akong tumakbo. Sagot ni Molly habang nakalabas ang dila. Panipi tuldok. Kaya, ang mas malaking larawan ay hindi nag-aalala sa atin. Manatili lamang tayo sa paggawa ng mga bagay na naatasan sa atin. Sabi ni Mila na may mapait na tawa. Bilang tugon, parehong tumanggo sina Wanda at Molly bilang pagsang-ayon. Nasa sandaling iyon nang marinig nilang tatlo ang mga yabag na papalapit sa kanilang silid, sinundan ng ilang mga katok sa pintuan. Pagkabukas nito, nakita nila si Hallie na nakatayo sa labas na nakabres ang mga braso. Anong gusto mo? Tanong ni Molly. Si Profesor Shivol ay nais na magsagawa ng isang pagpupulong. Kaya narito ako upang ipaalam sa iyo ang tungkol dito. Sabi ni Hallie, sa medyo ayaw ng tono. Mabuti, sabihin mo sa kanya na agad kaming pupunta. Sagot ni Molly, isang smug na ngiti sa kanyang mukha. Umikot ang kanyang mga mata, pagkatapos ay umalis si Hallie sa kanilang silid. Si Profesor Winston Shivol ang pinuno ng operasyon. Tumingin siya sa paligid ng 70 at habang siya ay tila medyo mahigpit. Siya ay lubos na may kaalaman. Ginawa iyon ng respeto ng lubos sa kanya ni Mila. Mula sa narinig ng mga batang babae, siya ang namamahala sa paghahanap ng isang sponsor at pagbubuo rin ng pangkat ng pagsisiyasat. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang tatlo sa silid ng kumperensya para sa pagpupulong. Kabilang ang tatlo sa kanila. Mayroong 30 mga kasapi sa pangkat ng pagsisiyasat. Ang pagpupulong mismo ay hindi anumang bagay na espesyal. Nais lamang bigyang diin ni Profesor Shivol ang mga bagay na kailangan nilang abangan sa panahon ng ekspedisyon. Sa kalagitnaan ng kanilang pagpupulong, gayunpaman, biglang nagsimulang umubo ng husto si Profesor Shivol. Mula sa puntong iyon, sinimulan niya ang pagkakamot sa kanyang leeg paminsan-minsan. Dahil nakaupo si Mila sa tabi mismo ng propesor, hindi sinasadyang bumagsak ang kanyang tingin sa likod ng kanyang leeg. Ang nakita ni Mila ay agad siyang natigilan. Kabanata 775. Profesor Shivol. Profesor Shivol. Tinawag si Mila sa malambing na tono. Ano ang nangyayari, Mila? Tanong ng propesor habang nakatingin sa kanya na may banayad na tingin at ngiti. Isang simbolo ng ilang uri ay tila lumitaw sa iyong leeg. Sa ilalim ng iba't ibang mga pangyayari, ipinapalagay lamang ni Mila na ang simbolo ay pantal lamang mula sa lahat ng paggamot ng propesor. Gayunpaman, ang simbolo ay mukhang pamilyar para sa ito upang maging simpleng pantal. Isang simbolo. Ano ang maaari mong pinag-uusapan, Mila? Panipi, tanong ni Profesor Shivol nang mapait na ngiti ang nabuo sa kanyang mukha. Sa sandaling iyon nang natiyak ni Mila na hindi lamang basta mga
rashes sa leeg ng propesor. Sa halip, ang simbolo sa kanyang leeg ay isang kinikilala niya. Ito ay eksaktong hitsura ng sun na simbolo sa kanyang pendant. Ito ay eksaktong hitsura ng simbolo sa mga pendant na natanggap namin, sabi ni Mila, na ngayon ay lalong natatakot. Narinig iyon, ang iba pang naruroon ay nagsimulang magkatinginan. Bago ang bawat pangingisda ng kanilang sariling mga pendant mula sa kanilang mga bulsa, ang lahat ng mga pendant ay magkatulad na magkapareho, kaya pala natanggap ito ng lahat. Sabi ni Molly, nang mapagtanto na pamilyar sa lahat ang simbolo, nagbago agad ang ekspresyon ni Propesor Chivol. Kinuha ang pendant mula sa kamay ni Mila, binigyan niya ito ng isang magandang pagtingin bago mag-scan sa iba pang mga pendants na hawak ng natitirang mga miyembro ng pangkat ng pagsisiyasat. Hindi nagtagal, nagputi ang kanyang mukha bilang isang shit. Panipi tuldok. Mila, ang simbolo ba sa aking leeg ay tunay na katulad ng nasa mga pendant? Tinanong ang propesor na mukhang naranasan lang niya ang pinakapangit na araw sa kanyang buhay. Hindi alam ang nangyayari, bahagyang tumango lamang si Mila. Man it. At dito naisip ko na ang simbolo ay nakalaan lamang para sa pinakamahalaga sa mga miyembro. Hindi ko inaasahan na ang lahat dito ay magkaroon nito. Panipi, ano nga ba ang kinakatawan ng simbolo, propesor? Natanggap ko ito kahapon sa pamamagitan ng koryo. Panipi, nakikita kung gaano naging hindi kanais-nais ang ekspresyon ni Propesor Chivol. Ang iba ay ngayon ay pantay na natatakot din kay Mila. Pagkatapos ng lahat, kahit na marami sa kanila sa silid, nasa labas pa rin sila sa dagat sa gabi na. Ang nakakatakot na kapaligiran ay simpleng hindi maiiwasan. Sa wakas ay muling nagpakita ito. Mukhang kami ang target nito. Sa oras na ito, bulalas ng propesor habang nanginginig ang kanyang mga kamay. Ano ang ibig mong sabihin doon, Propesor Chivol? Ano ang lumitaw? Tanong ni Mila. Lahat ng ito ang aking kasalanan. Inilagay ko lahat sa panganib. Patawarin mo ako, sagot ng propesor habang tinatanggal ang kanyang baso, hindi na mapigilan pa ang kanyang emosyon. Iyon, ang simbolo ng Sun League. Ang simbolo mismo ay tinawag na Death Pact. 2 beses lamang ito lumitaw bago. Ang unang pagkakataon ay 40 taon na ang nakalilipas, habang ang pangalawa, 20 taon na ang nakalilipas. Kaya, dapat kong sabihin ng 3 beses ngayon dahil sa wakas ay muling lumitaw ngayon. Naku, lahat ng naitala na natanggap ang simbolo ay misteryosong nawala sa loob ng 3 araw. Ilang dekada na mula ng pagsasaliksik ko sa pangyayaring hindi ko pa rin nalalapit na matuklasan ng misteryo. Paliwanag ni Propesor Chivol, ang kanyang ekspresyon ng labis na kakilakilabot. Narinig ang sasabihin niya, lahat ay nagtagilid sa takot. Pagkatapos ng lahat, ang propesor ay lubos na may kaalaman at parang hindi siya ang uri ng tao na gagawa ng mga biro na ganoon sa una. Hindi ito nakatulong na ang kanyang ekspresyon ay nanatiling patay, na seryoso sa buong kanyang kakaibang paliwanag. Tigil na ang investigasyon, bumabalik agad kami, utos ng propesor nang tumayo kaagad siya. Hindi nagtagal matapos ang isang tao tumakbo upang maipasa ang kanyang order. Ang parehong tao ay sumabog muli sa silid bago sumigaw, Propesor Chivol. May isang bagay, may nangyaring labis na mali. Panipi, pag-elaborate. Basta, mangyaring lumabas at tingnan ang iyong sarili. Nasa harap mismo ng liner, sagot ng tao, ngayon ay tuluyan ng hinihingal. Pagkatapos ay mabilis na pinangunahan ni Propesor Chivol ang mga miyembro ng pangkat ng pagsisiyasat mula sa silid ng kumperensya na dinala silang lahat sa kubyerta ng barko. Naturally, sinundan ni Mila at Molly ang grupo, nagsama-sama. Malapit upang panatilihing kalmado ang bawat isa. Pagdating sa deck, lahat ay natigilan agad. Natagpuan pa ni Molly ang sarili na sumisigaw sa sandaling napagtanto kung ano ang namumula sa labas. Isang napakalaking maelstrom ang nabuo sa dagat, at ang barko ay diretso na patungo rito. Sa malapit, mukhang eksakto itong tulad ng isang malaking bibig, nilalamon ang lahat na tumawid sa kanyang daanan. Kahit na ang kapitan ay malinaw na sinusubukan upang patnubapan
Ang barko ang layo mula sa nakasisindak na whirlpool, ang liner ay hindi maaaring manalo laban sa malakas na puwersa ng maelstrom. Bumalik kaagad sa mga cabin. Sigaw ng propesor tulad ng maririnig ng malakas na pag-crash. Kabanata 776. Ang marahas na alon ay bumagsak lamang sa gilid ng barko, at sa pagtingin nito, marami pa ang malapit ng dumating. Napakataas ng mga kulog na alon kaya't madali nilang nasaklo ang buong barko. Ang bawat dumaan na alon ay nagpapatuon ngayon sa deck. Ang lahat ng nakasakay ay nagsimulang mag-aralgal habang ang sea liner ay dahan-daang nagsimulang lumubog sa maelstrom. Gayunpaman, gaano man sila sumigaw, ang magulong alon ay tila nalunod ang lahat ng kanilang tinig. Madilim ang gabi, ngunit mas madilim ang dagat. Sa oras na ang dagat ay sa wakas ay kumalma muli, ang isang higanteng bagay ay maaaring makita na bumababa sa kailaliman. Habang nahimite ito, ang simbolo sa palawit ay gumawa ng isang maikling hitsura bago mawala, tulad ng sa dagat liner. Gising ba si G. Crawford? Tanong ni Finn habang dali-dali siyang tinungo ang silid ni Gerald na may dalang ilang mga dokumento. Kinabukasan na at si Gerald ay kasalukuyang nasa isang bahay sa isang isla na nirentahan ni Jessica. Ginoo. Up na si Crawford at tila nasa mabuting kalagayan siya. Ngayon, humingi pa siya ng isang barko upang ayusin upang makalabas siya sa dagat at magsaya. Magalang na sabi ng isang dalaga. Katatapos lamang ng tugon ng dalaga ay bumukas ang pinto sa silid ni Gerald. Magandang umaga, Finn. Plano kong pumunta sa dagat ngayon at masiyahan sa sarili. Siyempre, pinaplano ko rin na makipagkita kay Mila kung mahahanap namin siya. Babalik kami sa North Bay bukas. Kung malaya ka, bakit hindi ka sumali sa akin? Panipi, dahil nabigo si Gerald na makilala si Mila noong nakaraang araw. Nagpasya siya na maaabutan niya ito at bibigyan ng tamang paliwanag na kailangan niya. Naisip niya na kahit na sila ay bahagi ng isang eksklusibong ekspedisyon, hindi sila dapat masyadong mahirap hanapin. Talagang hindi ka maaaring maghanap para sa kanya, G. Crawford. Sagot ni Finn, isang nag-aalalang ekspresyon ng mukha niya. At bakit ganun? May nangyari sa Ocean Liner No. 2 kagabi. Ang lugar ay kasalukuyang na-blockade habang ang paghahanap para sa anumang mga bakas ng barko ay patuloy. Panipi, Ocean Liner No. 2, ulit ni Gerald, natigilan. Ito ang barkong naroon si Miss Smith. Tila ang barko ay tinamaan ng kung ano ang maaari nating ipalagay na isang tsunami kagabi. Dahil hindi pa ito matatagpuan, ang kasalukuyang palagay ay lumubog ito sa karagatan. Paliwanag ni Finn sa medyo walang magawa na tono. Paano ito magiging? Ano ang nangyari sa mga tauhan nito? Tanong ni Gerald, puno ng kalungkutan at pagkabalisa. Tulad ng sinabi ko, matagal na naming hinahanap ang barko. Ngunit sa ngayon, wala pa kaming nakitang mga palatandaan ng isang lumubog na barko. Hindi lang nito gagawin. Papunta ko upang hanapin siya ng personal. Idineklara ni Gerald na agad siyang patungo sa exit. Nang makita iyon, napailing lang si Finn habang inilabas ang kanyang cellphone. I-deploy ang eksklusibong suporta sa dagat ng pamilya. Sinabi ko, nasa inyong lahat na maging handa mula madaling araw, hindi ba? Gagawin agad ang pagkilos. Utos kay Finn bago matapos ang tawag. At makahabol kay Gerald. Pinapanood ni Finn si Gerald na lumaki kahit noong bata pa si Gerald. Alam na alam niya ang kanyang pagkatao. Si Gerald ay isang matapat na tao na nagtrato sa bawat tao na nakasama niya na may pinakamahalagang importansya. Nakita ni Finn na maglaro ito kasama ang parehong Xavier, kanyang dating kasintahan, at si Mila, ang kanyang kasalukuyan. Dahil si Mila ay nawawala ngayon sa teknikal, ang katotohanang hindi nagkaroon ng mental breakdown si Gerald ay isang magandang tanda para kay Finn. Pinangangambahan niya na may mangyari kay Gerald kung dapat siyang kumilos ng walang habas sa pagdinig sa balita. Upang maiwasan iyon, sa oras na naabisuhan si Finn tungkol sa insidente. Agad siyang naglabas ng paghahanap para sa liner gamit ang tauhan ng pamilya. Bumalik sa kasalukuyan, si Gerald ay nanatili sa barko sa buong araw, tinitiyak na walang lugar sa North Bay Sea na nanatiling walang check.
Gayunpaman, kahit na dumating ang gabi, wala nang isang bakas ng barko ang maaaring masira kahit gaano kahirap ang kanilang paghahanap. Si Gerald ay nakaupo lamang sa pantalan sa sobrang pagkasindik, na puno ng matinding kalungkutan habang pinapanood ang mahinang mga balangkas ng maraming mga barko na nasa labas pa rin sa dagat na sinusubukang hanapin ang ocean liner no. 2. Panipi tuldok. Kasalanan ko lahat. Kung hindi lang kita pinayagan na bumalik ka sa Hong Kong noon. Kung hindi ka pa pumupunta dito, walang nangyari. Kung hindi ko sinira ang aking pangako kahapon, hindi ko pinalampas ang pagkakataong makilala ka sa huling pagkakataon. Panipi, pasigaw na sinabi ni Gerald, bawat salita ay napupuno ng pagsisisi sa sarili. Noon, parehong dumating sina Kate at Zara, at pareho silang tahimik na tumayo sa tabi ni Gerald. Nasa kamay ni Kate ang pagkain ni Gerald na nanatiling hindi nagalaw hanggang ngayon. Si Kate mismo ay naiintindihan na nalungkot dahil walang kinain si Gerald sa buong araw. Tulad ng akiti ni Kate si Gerald na kahit papaano magkaroon ng kaunting pagkain, isang sigaw ang nagmula sa likuran nila. Ano sa palagay mo ang ginagawa mo rito? Mawala ka, Panipi. Hindi nagtagal bago ang isang itim na angkop na tanod ay tumakbo papunta kay Gerald at sinabi, Mr. Crawford, mayroong isang batang babae na nais na makilala ka kahit na ano. Inaangkin niya na siya ay kamag-aral ni Miss Smith, Kabanata 777. Dalhin mo siya, sabi ni Gerald nang tumayo na siya. Pagkuha ng pag-aproba na kailangan niya, umalis ang tanod upang makuha siya. Makalipas ang isang maikling sandali, ang batang babae ay na-escort ng ilang iba pang mga bodyguard. Ang batang babae mismo ay lumitaw na nahihiya, kahit na ito ay isang makatuwirang reaksyon. Pagkatapos ng lahat, sino ang hindi matatakot na nakatayo sa isang port na puno ng daan-daang mga mamahaling kotse, tulad ng kung hindi ito sapat, hindi bababa sa 1,000 mga itim na angkop na bodyguard ang nakatayo sa buong lugar. Walang ordinaryong tao ang lalapit sa eksena ng walang tamang dahilan. Ikaw ba, G. Crawford, boyfriend ni Mila? Maamong tanong ng dalaga. I am, sagot ni Gerald sabay tango. Pumunta ako sa pangalang Norisa Martin. Ako ay isang mabuting kaibigan ni Mila. Narinig ko na iniimbestigahan mo ang pagkawala ng liner. Habang mayroon akong ilang impormasyon tungkol dito, hindi talaga ako sigurado kung makakatulong ito sa ang paghahanap. Ituloy mo na, maaari itong humantong sa susunod na bakas. Sagot agad ni Gerald. Bueno, ang gabi bago, Mila, Molly, at Wanda ay nakatanggap ng isang pakete bawat isa. Lahat ng tatlong mga pakete ay naglalaman ng magkaparehong mga pendant. Kahit na ang mga pendants mismo ay nadama na medyo nakakainis na tingnan, ang tatlong mga batang babae at simpleng ipinapalagay ko na ito ay isang souvenir na ipinamahagi sa lahat ng mga miyembro ng pangkat ng pagsisiyasat. Anuman, nakakagulat sa oras na makakakuha sila ng mga pendant ng lahat ng mga bagay bilang mga souvenir. Panipi, habang ang huling nakita ko si Mila ay pagkatapos pagbabahagi ng pagkain sa kanya at sa dalawa pa niyang kaibigan, kahit papaano ay nakakuha ako ng mas maraming pananaw sa mga pendants matapos kung mag-host ng isang palabas kahapon. Sa pamamagitan ng pagkakataon, ang isa sa mga panauhing nakilahok sa palabas ay isang mag-aaral ni Profesor Shivol, ang pinuno ng pangkat ng pagsisiyasat. Matapos ang palabas ay nagkaroon kami ng kaunting chat. Gayunpaman, nang magtanong ako tungkol sa mga kakaibang pendants, inangkin ng mag-aaral na ang koponan ng pagsisiyasat ay hindi kailanman na mahaji ng ganoong bagay. Medyo nataranta ako doon. Pagkatapos ng lahat, ang mga pakete na natanggap ng tatlong batang babae ay walang mga address sa paghahatid sa kanila. Sino kaya ang nagpadala sa kanila noon? Nakaramdam ng kakaiba. Inilarawan ko ang pendant sa mag-aaral. Panipi, nang marinig ang aking paglalarawan, ipinakita niya sa akin ang isang panggrupong chat kung saan ang ilan sa mga kasali sa pagsisiyasat ay naruroon. Matapos basahin ito, tila marami sa kanila ang tumatalakay sa pagtanggap ng parehong pendant. Tutuong, nararamdaman ko na ang isang bagay ay wala tungkol sa mga
pendants, anong dahilan ang ipinadala sa kanila ng hindi? Nagpapakilalang nagpadala, paliwanag ni Narisa. Kung maari, ano ang hitsura ng pendant, miss? Mayroon ka bang larawan nito? Tanong ni Finn habang nagsisimulang maglakad, papunta sa grupo. Bilang isang bagay ng katotohanan, ginagawa ko. Sagot ni Narisa, habang tumango ito bago ilabas ang kanyang cellphone. Kapag nahanap na niya ang larawan, ibinigay niya ang kanyang telepono kay Finn. Tiningnan din ito ni Gerald, at kahit hindi ito nakilala ni Gerald, si Finn mismo ay nanginginig na sa buong paligid. Ito ang bagay na ito na muli. Sinabi ni Finn, ang kanyang takot ay maliwanag sa kanyang tinig. Ano nga ba ito, Finn? Nagtatakang tanong ni Gerald. Ito, kaya, sabihin na lang natin na wala itong kakilakilabot, dahil lumitaw ito minsan 20 taon na ang nakalilipas. Dapat ay alalahanin pa rin ito ni Ginang Zora, sagot ni Finn nang tango bago tumingin kay Zora. Narinig iyon, lumakad siya upang tumingin bago sabihin, sa totoo lang, ipinakita ito sa akin ni Peter dati. Ang pagtanggap nito, sa oras ay nararamdaman lalo na kakaiba. Tapat kong naisip na, ang aking plano na umiwas kay Peter ay nalantad, at ang palawit ay isang babala ng mga uri. Gayunpaman, sa huli, hindi namin masyadong iniisip ito. Sa aking pagkabigla, ito ang kinabukasan. Nang nawala si Peter, panipik, oo, ang pagkawala ng pangalawang batang Panginoon ay totoong nagdulot ng napakalaking kaguluhan sa loob ng pamilyang Crawford, dahil sa ipinapalagay namin na ang Fendersons ay ang mga umagaw sa ikalawang Panginoon, galit na galit ang Master. Noon nang magsimulang maramdamang muli ng pamilya Crawford ang mga Fenderan, habang iyon ang reaksyon ng Master sa oras na iyon, sa totoo lang, sinisiyasat niya ang insidente na iyon sa loob ng mahigit isang dekada ngayon. Pagkatapos ng lahat na ibinigay sa mga pangyayari sa oras, alam ng Panginoon para sa isang katotohanan na ang Fendersons ay hindi magkakaroon ng paraan upang lihim na patayin ang pangalawang Master. Ngunit sino pa ang nakatarget sa pangalawang batang Master kung hindi ang Fendersons? Panipik. Sa huli, pagkatapos ng pagsisiyasat ng mahabang panahon, may isang punto kung saan ang Master ay malapit pa ring ideklara na ang Fendersons ay hindi ang tunay na salarin sa kasong iyon. Gayunpaman, alam niya na hindi niya basta masasabi iyon ng walang anumang matibay na patunay. Noon nang maalala niya ang tungkol sa palawit na may kakatwang simbolo dito na natanggap ni Peter bago ang kanyang pagkawala, habang nais niyang hanapin ng personal si Ginang Zora upang tanungin siya tungkol dito. Hindi niya magawa ang isang bagay tulad nito dahil mayroon na siyang napakalaking hindi pagkakaunawaan sa pamilya Fenderson. Iyon ang dahilan kung bakit sinabi niya sa iyo na hanapin mo siya sa halip. Paliwanag ni Finn habang nakasimangot. Upang isipin na ang palawit na lumikha ng isang malaking gulo ay lilito muli pagkatapos ng 20 taon. Sino ang eksaktong responsable para sa lahat ng ito? Dinala na nila si Peter at ngayon ay kinuha din nila si Mila. Ano ba ang gusto nila sa lupa? Sinabi ni Zora, ang kanyang mga mata ay nagsisimulang lumuha. Iminumungkahi ko na maghintay lamang kami para sa pangwakas na desisyon ng Master. Pansamantala, hindi basa. Palagay mo tungkol sa oras na bumalik kami sa North Bay, G. Crawford. Dagdag ni Finn. Pwede ka muna umalis. Ipagbigay alam sa akin kung mayroong anumang balita tungkol sa kaso. Manatili ako rito, sabi ni Gerald. Kung sabagay, kung umalis siya sa kanila ngayon, alam niya na hindi niya kailanman mapapatawad ang kanyang sarili. Narinig iyon, parehas na umalis sina Finn at Zora. Si Gerald mismo ay nanatili roon, sumasali sa search party araw-araw. Sa pag-asang makahanap ng mga bakas ng lumubog na barko. Kabanata 778. Habang si Gerald ay walang pasok na nagtatrabaho araw-araw, ang kanyang mga pagsisikap ay napatunayang walang bunga, kahit na dumaan ang ika-10 araw. Naubos na niya ang bawat taktika na naiisip niya kahit isang hint ng kinaroroonan ng liner ng karagatan ay matatagpuan. Nasaan ka talaga, Mila? Ako, tumanggi akong maniwala na iniwan mo ako ng ganoon. Sabi ni Gerald habang hinihila ang buhok niya.
Sa sobrang pagkadesperado, sa puntong ito, patuloy siyang nagkakaroon ng mga pag-flashback, ng mga sandaling ginugol niya kasama si Mila. Higit na alam niya, ngayon kaysa sa dati na si Mila ay nagsumikap ng husto upang makasama lamang siya. Sa ika-11 umaga, si Gerald ay naupo sa tabing dagat na natigilan, hindi sigurado kung ano pa ang magagawa niya upang hanapin ang barko. Sa kanyang pagpapatuloy sa pag-rape ng kanyang utak, nagsimulang mag-ring ang kanyang telepono. Ito ay isang tawag mula kay Jessica. Magandang umaga, kapatid. Narinig ang boses nito, hindi mapigilan ni Gerald na mapangiti ng mahina habang sumagot ng, "Good morning, sister. Nakabalik ka, bang ligtas sa North Bay? Kumusta ang mga bagay?" Panipi, 2 araw na ang nakakalipas, bumalik si Jessica sa Hong Kong upang makasama si Gerald matapos malaman ang pagkawala ni Mila. Sa panahong iyon, kinuha ni Jessica ang pagkakataon na sabihin kay Gerald ang tungkol sa mga bagay na nangyari kay Mila noong siya ay nasa Hong Kong. Gayunpaman, dahil may nangyayari sa loob ng pamilya, kinailangan ni Jessica na bumalik sa North Bay ng magmadali. Mabuti ako, kahit na huwag muna nating pag-usapan ang tungkol sa akin. Sigurado ako na alam mo na ang aming pamilya ay nagha-host ng isang pagpupulong ng pamilya bukas. Dahil hindi ka pa bumalik sa 22 taon, hinihiling ka ni Ama na dumalo ka sa pagpupulong sa oras na ito. Bukod doon, may gusto rin siyang kausapin tungkol sa iyo. Sagot ni Jessica. Narinig iyon, naghagis ng bato si Gerald patungo sa karagatan bago tumango. Napakahusay. Babalik ako bukas. Panipi. Kinabukasan mismo, dumating si Gerald sa isang malaking isla sa North Bay na kabilang sa mga Crawfords. Dito, ay isang gusali na napakaganda at napakalaking hitsura nito, halos isang kastilyo. Ito ay araw ng pagpupulong ng pamilya Crawford, at araw kung saan ang Crawfords mula sa lahat ng antas ng buhay ay babalik sa isla upang dumalo sa pagpupulong. Ang pagiging isang malaking pamilya na may maraming mga sangay, hindi bababa sa ilang libong mga tao ang inaasahan na dumalo sa pagpupulong. Hindi iyon ang isang problema dahil ang isla ay madaling magbahay ng libu-libong mga panauhin. Habang inaakay ni Finn si Gerald sa paligid, hindi mapigilan ni Gerald na makaramdam ng bahagyang pagkabalisa. Kung sa bagay, ito ang kauna-unahang pagkakataon ni Gerald na bumalik sa bahay. Ano pa, ang bagong lugar na ito ay mas malaki at mas malaki kahit na kumpara sa isla ng kanyang kapatid na babae. Dahil ito ang kauna-unahang pagkakataon na bumalik ang batang Panginoon ng pamilya Crawford, nais ni Finn na i-report kaagad ang pagdating ni Gerald sa kanyang mga magulang. Gayunpaman, tila naging abala sila sa pagpapalitan ng mga kasiyahan sa iba pang mga miyembro ng pamilya. Hindi nakakagulat para kay Gerald na makita ang kanyang ama na abala mula noong siya ay, pagkatapos ng lahat, ang Panginoon. Ano pa, marami ng mga tao doon sa oras na iyon. Dahil doon, sumagot si Gerald, walang tunay na pagmamadali upang magulat tungkol sa aking pagdating. Hihintayin ko lang hanggang matapos ang pagbati ng aking mga magulang sa mga panauhin. Magpatuloy ka at makitungo sa kung ano ang dapat mong gawin, Finn. Hahanapin ko lang pansamantala ang kapatid ko. Panipi. Narinig iyon, tumango si Finn bago tumakbo upang harapin ang iba pang mga bagay. Matapos tawagan ang kanyang kapatid, sinabi niya sa kanya na hintayin siya doon, na sinasabi na siya ay magmamadali sa lalong madaling panahon. Ngayon saglit na inip, si Gerald ay simpleng naupo sa gilid at tumingin sa dagat ng dahan-dahan siyang pumasok muli sa pagkakatulala. Sabihin mo Bethany, hindi mo ba sinabi na naghahanap ka ng isang tao na makakatulong sa pagkuha ng mga bola sa tennis? Mayroong isang nakakalokong lalaki sa paglipas doon na kanina pa nakaupo. Nang walang ginagawa, bakit hindi natin hilingin sa kanya na gawin ito? Sinabi ng isang batang babae na mukhang nasa edad na 18 edad. Ang batang babae ay bahagi ng isang pangkat kasama ang iba pang katulad na may edad na mga batang babae at pati na rin ang ilang mga mas matanda. Lahat sila ay nagsuot ng tennis wear, at ilan sa kanila ay naglalaro pa rin ng pares habang tinanong siya ng dalaga.
Dahil kadalasan ito ay ang mga matatanda lamang ng pamilya na susulong sa mga nasabing okasyon, ang mga kabataan na tulad nila ay magkakaroon ng pagkakataon na magsaya at kumain sa nilalaman ng kanilang puso. Sige, bakit hindi? Tawagin mo siya, sagot ni Bethany habang isinasawit nito ang kanyang racket sa balikat bago tinuro si Gerald na hindi humiwalay sa gulat nito. Kabanata 779. Hoy ikaw! Tinawag si Bethany sa isang utos na utos. Humiwalay sa gulat niya, tiningnan ni Gerald ang batang babae na sumigaw sa kanya bago tanungin, ano ang gusto mo? Ang batang babae na nakatulog sa kanya ay mukhang nasa huli na mga kabataan, at habang mukhang kakaiba siya, medyo maganda rin siya. Mag-isa ka lang ba? Tanong ng isa pang batang babae habang nakalagay ang isang kamay sa baywang. Ang batang babae ang nagsabi kay Bethany tungkol kay Gerald kanina. Sa palagay ko masasabi mo yan. Sagot ni Gerald habang tumatango. Nakakaawa naman pakinggan. Kumusta naman ito, nais kang imbitahan ni Bethany upang pumili ng mga bola ng tennis para sa amin. Hindi bababa sa hindi ka mag-iisa kung gagawin mo yun para sa amin. Dagdag pa ng dalaga. Naalala ni Gerald na sinabi sa kanya ng kanyang kapatid na dahil ang pamilya Crawford ay napakalaki ng napakaraming komplikadong mga sangay, normal para sa mga nasa loob ng pamilya na hindi malaman kung sino sa mga nakababatang henerasyon. Kung may isang bagay na tumitimbang sa iyong isip, magiging mas malala ito kung magpapatuloy kang mag-isa dito. Sa pamamagitan ng pagpili ng aming mga bola sa tennis, makakalimutan mo ang lahat ng iyong mga alalahanin. Sigaw ng isa pang babae. Habang ang unang tugon ni Gerald ay ngumiti ng mapait, hindi niya maitatanggi na may katuturan ang sinabi nila. Pagkatapos ng lahat, hanggat maaari niyang makaabala ang kanyang sarili ng sapat, hindi niya kakailanganing mag-isip sa insidente. Mabuti, gagawin ko ito. Sagot ni Gerald. Haha, gagawin niya talaga ito. Heto na siya, sabi ng mga batang babae. Maganda pakinggan. Ipagpatuloy natin ang ating laro, mga kapatid. Maaari tayong maglabas ngayon na may isang taong gustong pumili para sa atin ng ating mga bola sa tennis. Sabi ni Bethany na medyo tuwang-tuwa. Gayunpaman, bago pa nila ipagpatuloy ang paglalaro, isang babae ang lumakad sa kanila. Pagkakita sa babae, lahat ng mga batang babae ay agad na lumingon upang tumingin sa kanya. Ang maganda at kaibig-ibig na babae ay tumingin sa paligid ng 26 na taong gulang, at tila siya ay may isang mahusay na ugali, habang ang mga batang babae na naglalaro ng tennis ng mas maaga ay pawang magaganda, wala sa kanila ang kahit na malapit sa mga tuntunin ng kagandahan kung ihahambing sa bagong babae. Sa katunayan, ang kagandahan ng babae ay lumaban kahit na sa maraming mga kilalang tao. Sinumang nakakita sa kanya ay nakadama ng medyo obligadong ibaba ang kanilang mga ulo bilang respeto. Narito ka, Lyra, bati ni Bethany at nang ilan pa nang makita siya. Ako nga, gayunpaman, anong oras na ngayon nagtataka ako? Bakit ka pa rin naglalaro dito? Ang pagpupulong ay magsisimula sa lalong madaling panahon. Bakit hindi mo isama si Nikki at ang iba? Panipi, sabi ni Lyra sa banayad na tono. O sige. Sagot ni Bethany. Pagkatapos ay hinampos niya ang isang pangwakas na bola ng tennis sa gilid bago umalis kasama ang natitira. Halos sa reflex, nagsimulang maglakad si Gerald upang kunin ang bola ng tennis. Sa kanyang pagkasindek, nabigo siya upang mapagtanto na ang bola ay nakarating sa isang lugar na napapaligiran ng matulis na damo. Sa oras na napansin niya, siya ay nakakagulat na umalis sa lugar pagkatapos ay natapos siyang bumagsak. Ang kanyang mga damit, braso, at maging ang kanyang mukha ay puno ng maliliit na gasgas mula sa damuhan. Tingnan mo dyan, ang taong yun mula kanina ay nahulog. Sabi ni Nikki sabay turo kay Gerald. Iwanan mo lang siya B. Kung sabagay, mabagal siyang mag-react. Nang tawagan namin siya upang pumili para sa amin ng mga bola sa tennis. Nararapat sa kanya. Ngayon na tayo, sabi ni Bethany, habang nakangiti kay Lyra bago tumuloy. Si Gerald mismo ang nakaupo sa damuhan, hawak ang bola ng tennis sa kanyang kamay habang ngumiti siya ng mapait.
Nang hawakan niya ang mukha niya, bahagyang kumagat ito. Paimpol siyang hindi nakakuha ng pahinga. Tunay na nahulog sa swerte si Gerald mula nang mawala si Mila. Habang dumadaan ang mga tao, marami sa kanila ang kinutya si Gerald sa pagiging nasa kalunos-lunos na estado. Gayunpaman, hindi ito pinansin ni Gerald. Hanggat maaari niyang makaramdam ng bahagyang mas mahusay pagkatapos ng pagkutya, ganoon din. Ang iyong pisngi ay lahat ay gasgas. Mas mabuti kung mabilis mong panasan ang damo, sabi ng isang pambabae na tinig habang ang isang tisyo ay naabot sa kanya. Nakatingin sa kanyang tagiliran, nakita ni Gerald si Lyra na squat mismo sa tabi niya habang sinenyasan siya na kunin ang tissue. Salamat, sagot ni Gerald habang binababa agad ang tingin sa kahihiyan matapos magtama ang kanilang mga mata. Kung tutuusin, maganda talaga ang itsura niya. Ang salita ko, maging ang braso mo ay dumudugo, sabi ni Lyra, habang naglabas ng isa pang tissue at nagsimulang marahang panasan ang dugo sa braso. Hindi ba ikaw ang pabaya? Aling pamilya ka kabilang? Mukhang nag-iisa ka lang dito. Wala ka bang kapatid? Panipi, Kabanata 800. Tanong ni Lyra sa tanong na iyon habang marahang tinulungan si Gerald na panasan ang matulis na damo sa mukha nito. Ako, hindi sigurado kung aling pamilya ako kabilang. Sagot ni Gerald. Narinig iyon, tumawa lang si Lyra bago sinabi, tatawag ako sa ilang mga doktor mamaya at sasabihin sa kanila na gamutin ang iyong mga sugat. Ayokong magkaroon ka ng impeksyon ngayon, gusto ba natin? Hindi, ayos lang. Sa hindi malamang kadahilanan, naramdaman lamang ni Lyra ang pagnanasa na palayawin at alagaan ng mabuti si Gerald mula sa pagkakataong nakilala niya ito. Ito ay tunay na isang kakaibang pakiramdam. Ang pagpupulong ay magsisimula kaagad, binibini. Mas mabuti na magtungo kaagad doon, sabi ng isang tao na tila naging katulong ni Lyra habang siya ay lumalakad. Very well, sabi ni Lyra habang tumango ito kay Gerald bago umalis. Kasama ang kanyang maid, binibini, kaya't siya ay isang taong ikinasal sa pamilya Crawford. Panipi, ungol ni Gerald sa sarili nang matapos niyang panasan ang mukha nito. Nang malinis, sa kanyang isipan, iniisip niya kung anong pagpapala dapat para sa taong nag-asawa ng isang banayad at kaakit-akit na asawa. Sa sandaling iyon, nagsimulang magring ang telepono ni Gerald. Kuya, nasaan ka? Hindi kita mahahanap kahit saan. Panipi, patawad, kinukuha ko ngayon ang mga bola ng tennis. Para sa iba, sagot ni Gerald na may mapait na tawa. Man it, bakit mo pa tinutulungan ang iba na gawin ang mga ganitong bagay? Gayunpaman, ang pagpupulong ay magsisimula sa lalong madaling panahon at tinanong pa ako ni tatay kung nakarating ka na, nasa main hall, kami ngayon, sinabi mo na lang sa mga lingkod na akayin ka agad dito pagdating mo, sabi ng ate niya, habang umiling, nakuha ko, papunta na ako doon ngayon, sabi ni Gerald na, bumangon na, ang kanyang mga magulang at kapatid na babae ang pangunahing pinagdaanan ng araw at alam niya kung gaano sila kabisi. Dahil dito, hindi niya nais na lumikha ng hindi kinakailangang kaguluhan. Para sa kanila kung matutulungan niya ito. Habang naglalakad siya patungo sa venue, nakita niya na si Nikki at ang iba pang mga batang babae ay hindi masyadong malayo. Hindi, nagtagal, naabutan niya sila at simpleng sumunod sa likuran. Hoy, Bethany, ang kalokohang taong iyon ay sumusunod sa amin. Sabi ni Nikki sabay lingon sa paligid. Naligaw na ba siya ng landas? Marahil ito ang unang pagkakataon na dumalo siya sa isang pagpupulong ng pamilya. Sagot ni Bethany, nang huminto siya sa paglalakad at tumalikod. Maaari ka bang mawala? Tanong ni Bethany. Bilang tugon, simpleng tumango lang si Gerald. Kita mo ba? Tama ako. Maaari kang sumama sa amin kung nais mo. Ngunit makakasakay ka lamang sa huling sasakyan kasama ang aking mga lingkod. Kumusta naman? Mungkahi ni Bethany. Si Bethany ay isang kilalang dalaga na sanay na makatagpo ng mga gwapo at napakahusay, mayamang tagapagmana, kapwa sa bansa, at pati na rin sa ibang bansa. Dahil masasabi niya na si Gerald ay ang uri ng matapat at magaling na tao na walang gaanong karanasan sa buhay, hindi niya talaga inalagaan ang kanyang kabutihan.
Walang problema, sagot ni Gerald habang tumango, hindi naman. Talaga ito ang iniisip. Sumakay siya pagkatapos ng isang kotse na medyo napuno dahil maraming mga lingkod sa loob. Nang makarating sila, pumasok si Gerald sa pangunahing bulwagan ng pamilya Crawford, na isang maluwang na bulwagan sa labas. Sa naturang pagpupulong, ang mga kalahok ay naupo sa mga pangkat kahit na kung saan sila dapat umupo ay hindi pa natukoy. Ang mga pangunahing miyembro lamang ng pamilya ang nagtalaga ng mga upuan sa itaas ng isang mataas na platform sa gitna ng hall. Habang si Bethany at ang iba pa ay nakakahanap ng mga upuan sa isang sulok, si Gerald mismo ay casual na kumuha ng upuan malapit sa kanila bago pangingisda ang kanyang telepono mula sa kanyang bulsa. Samantala, isang mag-asawa na nasa edad na ay nagsimulang maglakad patungo sa pangunahing hapagkainan na nakalaan para sa Panginoon. Isang malakas na palekpak ang maririnig habang papasok sa mesa ang mag-asawa. Naturally, ang mag-asawa ay walang iba kundi ang mga magulang ni Gerald. Sa likuran nila, sumunod ang dalawang kababaihan, na ang isa sa kanila ay si Jessica. Nang makita ng ibang babae si Lyra, agad niyang hinawakan ang kanyang mga kamay bago sinabi, "Lyra, umupo ka sa tabi ko." "Panipi, o sige, Mom." Sagot ni Lyra sabay tango. "Talagang natanggap mo ang maikling dulo ng stick sa buong panahon mo na nasa pamilya Crawford. Hindi lamang kailangan mong malaman ang lahat sa iyong sarili, kailangan mo pang hawakan ang lahat ng kanyang mga isyo sa pananalapi. Kung kaya, namin, tiyak na papayagan ka naming magkita ng mas maaga. Ngunit sigurado akong alam mo na hindi namin maihayag ang kanyang pagkakakilanlan bago ito. Gayunpaman, upang isipin na wala pa siya rito," sinabi ng babae sa isang paumanhin. "Mangyaring huwag sabihin iyon, ina, naging isang pagpapala para sa akin na makapaglaki sa pamilyang Crawford mula sa isang murang edad." Narinig iyon, ngumiti ang babae bago tumango. Humarap siya kay Jessica bago sinabi, "Hanapin mo kung nasaan ang iyong kapatid, si Jessica." Hanggang dito na lang ang ating kwento. Huwag kalimutan mag-like, share and follow for more story ng Ang Lihim na Mayaman.